Sakaling mahatulang guilty si FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity, bukod sa pagkakakulong ay maaari rin siyang pagbayarin ng danyos sa mga biktima ng kanyang war on drugs. Pero saan naman kukunin ang pambayad dito? Yan ang agenda report ni George Cahiles. Katarungan ang sigaw ng pamilya ng mga namatay sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ngayong nasa kustodiya na ito ng ICC, ang sunod na nilang inaasam ay ang mahatulan nito ng guilty sa kasong Crimes Against Humanity. We believe that ICC will give us a fair and thorough investigation, hindi bias sa mga pamilya, hindi bias sa ekonomiya, hindi bias sa totoong karapatang pagtao ng talaga natin naglalaban. Pero bukod sa pagkakakulong, maaari ring ipag-utos ng korte ang pagbabayad ng reparation o danyos para sa mga biktima ng madugong gera kontra droga. Pero saan kukunin ang pambayad na ito sa mga biktima? Ayon sa panuntunan, ang ICC prosecutors ang magbibigay sa korte ng listahan ng mga ari-arian ng nasasakdal. Sa kasong ito ay si dating Pangulong Duterte na maaaring i-freeze batay sa kanilang financial investigation. Kung may sapat na dahilan, maaaring ipag-utos ng chamber ng ICC na i-freeze ang assets ng isang nasasakdal para sa pagbabayad ng danyos sa mga biktima. No, it's not necessary for victims to strictly participate in the proceedings for them to qualify for reparation. The reparation order will be issued after the conviction, and there will be another application process for it. Pero magkano nga ba ang net worth ng dating Pangulo? Sa 2017 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Duterte, nasa 28.54 million pesos ang net worth niya. Ito na ang pinakahuling SALE ng dating Pangulo na isinapubliko hanggang sa makababa siya sa pwesto noong 2022. Ipinagbawal kasi ng Office of the Ombudsman ang pagsasapubliko ng SALE ng Pangulo, pangalawang Pangulo at constitutional officials kung walang court order. Nauna nang pinaratangan ni dating Senador Antonio Trillanes na may joint account ang dating Pangulo at ang anak nitong si Vice President Sara Duterte na nagkakahalaga ng higit 2 bilyong piso. Bagay na hanggang ngayon ay hindi pa napapatunayan dahil tumanggi ang dating Pangulo na pumirma ng waiver sa Bank Secrecy Law ng Pilipinas. Reparation will depend on whether or not the convicted will still have the assets. And we are already hearing that the Duterte family has been dissipating these assets. So if they don't have those assets at the end of by the time of the conviction, it's possible that reparations will be very small and will only come from voluntary contributions to other states. We're very much interested not only in the disclosure of assets of the President Duterte, but hopefully of the Duterte clan. Yeah. Because Sara Duterte herself is facing charges, allegations of misappropriation of public funds. Dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, hindi direktang mauutusan ng chamber ang pamahalaan para i-freeze ang assets ng dating Pangulo. Nauna na rin giniit ng kaalyado at isa sa mga abogado ng mga Duterte na si Salvador Panelo na wala namang maipi-freeze na account dahil wala ng pera ang dating Pangulo. Pero ayon sa Malacanang, ipauubayan na lamang nito sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang desisyon sakaling magkaroon ng freeze order ang ICC sa mga pag-aari ni Duterte. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.